Magandang araw ng Lunes mga kaibigan, August 12, 2024. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon. But before that mga kaibigan, please huwag kalimutan muna mag-like and subscribe kung di ka pa nakasubscribe. At pahit po ng notification bell para notify at updated ka po sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Mga kaibigan, patuloy pa rin po nating binabantayan ito pong low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. And as of now, ito po may layong 750 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon mga kaibigan. Kung makikita nyo sa ating pinaka-live radar mga kaibigan, nasa loob ito ng PAR, no? Pero wala naman itong direkta or malakas na epekto sa ating bansang Pilipinas. Binabantayan po natin yung pagkilos nito kung ito nga ba magiging isang ganap na bagyo or malulusaw na lang po ng biglaan mga kaibigan. Pero meron din tayong binabantayan, no? Yung southwest monsoon na nakaka-epekto o yung hanging habagat, no? Na nakaka-epekto dito sa may Luzon area, kasama na rin po ang western section ng Visayas. Bago natin pag-usapan yung active low pressure area sa loob ng PAR mga kaibigan, punta muna tayo sa forecast weather condition ngayong araw po ng Lunes. So sa area po ng Ilocos Region, Benguet, Zambales at Bataan, maulap po na kalangitan ang posibleng maranasan po especially sa may bandang hapon po ngayong araw at mga isolated light rains and heavy rainfalls naman po pagdating sa gabi. Kaya pinapaalala ko po yung mababang lugar, maging alerto po tayo sa banta ng pagbabaha kung sakaling magkaroon ng malakas na pag-uulan at yung mga landslide prone area, umiwas po kayo doon sa matataas na lugar, especially po yung mga mountainous area, no? Samantalang dito naman po sa area ng Metro Manila, the rest ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region mga kaibigan, asahan din ngayong araw, pagdating ng hapon, maulap na kalangitan ang mararanasan, may mga isolated light rains, mahina hanggang sa malakas na pag-ulan naman pagdating po sa gabi. Dahil pa rin po yan mga kaibigan, sa banta nga po nitong southwest monsoon or hanging habagat na hanggang ngayon po ay nananatili sa ating bansa. So mga kaibigan, pinapaalala ko kung kayo lalabas sa may bandang hapon, especially sa may bandang Metro Manila, ugaliin nyo po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglaang bugso po ng pag-ulan kaibigan. Madalas po talaga tuwing hapon yan, kaya tayo nagkakasakit dahil wala tayong kapote, jacket o kaya payong panlaban po sa pag-ulan. So dito na tayo mga kaibigan. Sa low pressure area, may pag-asa nga ba ito na maging isang bagyo mga kaibigan o mahinang bagyo? As of now, wala pa mga kaibigan, within 24 to 48 hours, patuloy pa rin po itong inoobserbahan. At kung sakasakali nga po, maging isang tropical storm ito, no, or mahinang bagyo, ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, kakalaruhin ko lang po mga kaibigan, ito'y tatawagin pong bagyong Dindo mga kaibigan. May nagsasabi kasi, no, wala na doon si bagyong Dindo. Mga kaibigan, pagkatapos po ni Super Typhoon Karina, wala pa pong pumapasok na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Si Typhoon Maria mga kaibigan, international name niya na nasa labas, ngayon dinatahak po ang daan papuntang Taiwan mga kaibigan. Kaya pinapaalala ko din mga kaibigan, kahit wala pong bagyo na nakapasok, no, sa loob ng Philippine Area of Responsibility, maging alerta tayo sa mga low pressure area dahil dyan po nagsisimula mga kaibigan. Ngayon, kampante, umaaraw po sa umaga hanggang sa tanghali, no, sa hapon merong mahinang pag-uulan, wala tayong ginagawa. Ngayon po ang the best way para maging handa tayo. Linisin ang mga estero at mga kanal na siya po nagiging main cause po ng pagbabaha. Alam naman natin yan mga kaibigan. Sa Pilipinas, kapag umulan po ng ilang oras lamang, kasunod po nun ay matinding pagbabaha na. Well mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please pakiusap, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe, no, para